Yung mga law enforcement agency, hindi basta gagalaw yan nang hindi muna itinatanong sa nakatataas sa kanila. At yung nakakataas sa kanila, magtatanong yan sa pinakamataas. Hindi naman ordinaryong warrant of arrest ang pinatutupad. Ang pinatutupad ay isang warrant of arrest na aksain sa Korte Suprema. Yung sinasabi niya, walang instruction, walang ganito. Unang-una, dapat nga may instruction ka eh. The long and short of it means failed governance, bigo ang iyong pamamahala. Either hindi mo alam kung anong dapat mong gawin bilang presidente or hindi ka sinusunod ng mga sinasakupan mo. Yang mga yan, yung kawalan ng paggalang ng mga ahensya, ang kawalan ng respeto sa Senado, yan po ay silang ang tinuturo niyan. Failed governance, bigong pamamahala ng nakaupo sa gobyerno. At ang tinutukoy natin, ang pinaka-puno, ang presidente ng bansa. Kasi, kung ikaw ang presidente, yung mga nagaganap ngayon dyan sa Senado, hindi mangyayari yan. Number one, kung marunong kang mamahala. Number two, hindi rin mangyayari yan kung wala kang inutos. O, di ba? Sapagkat yung mga ahensya, yung NBI na yan, yung DOJ, yung PNP, yung Army, hindi naman gagalaw yan ng walang go signal ang presidente. So kung merong gulo at hindi mo napapahinto yan, ibig sabihin, bigo ka bilang presidente ng bansa. That's the long and short of it. Samantala, dako na po tayo dito sa itong mga pinakabagong nangyari dahil speaking of kautusan, Attorney Sal, ay iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala siyang iniutos na operasyon o paghuli kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali sa Senado. Nanawagan din ang Pangulo sa publiko na manatiling kalmado kasunod nga ng insidente ng putukan sa loob ng Senate premises nitong Miyerkules na ng gabi. Si Carceline Catarong magbabalita. Sa isang video message nitong Miyerkules ng gabi, Mayo 13, ay nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang direktiba mula sa pamahalaan upang magsagawa ng operasyon sa loob ng Senado. Ito ay matapos ang nangyaring tensyon at putukan sa Senate premises nitong Miyerkules ng gabi. Saad ni Marcos Jr., mahigit 2 oras niyang minonitor ang sitwasyon at agad niyang kinausap si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya upang alamin kung may naging aksyon ang mga pulis na naka-duty sa Senado. Kasunod dito, sinabi rin niyang nakipag-ugnayan siya sa National Bureau of Investigation o NBI upang tiyaking walang operasyong isinagawa sa loob ng Senado. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matiba, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Iginiit ni Marcos na ang mga armadong tauhang nakita sa loob ng gusali ay mga regular na nakatalaga roon. Kabilang dito ang mga miyembro ng PNP, Marines at mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga doon sila. Ang pagtrabaho din nila is secure ang Senado. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. Mariin ding pinabulaanan ng Pangulo ang mga ulat na may utos para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Marcos Jr., matapos lumabas ang resolusyon ng Supreme Court bandang alas 4 ng hapon, inatasan niyang umatras ang mga tauhan ng NBI sa lugar. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Inihayag din ni Pangulong Marcos na magsasagawa ng magkatuwang na investigasyon ang Senado at PNP kaugnay ng insidente. Ayon sa Pangulo, nakausap na niya si Senate President Alan Peter Cayetano at nagkasundo silang hikayatin ang publiko na manatiling kalmado habang isinasagawa ang investigasyon. Layunin ng investigasyon na matukoy kung ang nangyaring tensyon at putukan ay simpleng engkwentro lamang o bahagi ng sinadyang destabilization effort. Dagdag pa ni Marcos, patuloy ng kinokolekta ng mga otoridad ang mga ebidensya at impormasyon upang mabuo ang malinaw na larawan ng insidente. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Ayun, Attorney Sal. Bali, nagtataka yung mga kababayan natin kagabi kasi nga po nagkaroon na ng special coverage. May nakita ng mga umano'y, mga miyembro ng nakasuot ng NBI, Attorney Sal, pero doon sila dumaan sa may bandang GSIS building kasi nga premises din po yun ng GSIS at doon sila gumawa ng parang binarena nila yung pintuan doon papasok sa Senate. So nagtatanong ang karamihan, Attorney Sal, sino kaya yung mga nandoon kung hindi yung taga NBI? Alam po ninyo yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Una-una, bakit pa nagkaroon ng kalmuluhan doon? Ano ba ang punot dulo niyan? Ang punot dulo niyan ay merong isang warrant of arrest na gusto nilang ipatupad. Yung warrant of arrest na yan, ipatutupad yan ng law enforcement agency. Yang mga law enforcement agency, hindi basta gagalaw yan nang hindi muna itinatanong sa nakatataas sa kanila. Yung nakakataas sa kanila, magtatanong yan sa pinakamataas. Ano bang gagawin natin dito? Kasi hindi naman ordinaryong warrant of arrest ang pinatutupad. Ang pinatutupad ay isang warrant of arrest na paksain sa Korte Suprema. Alam natin na mayroong petisyon sa Korte Suprema na kini-question nga ang ginawang pag-aresto kay Presidente Duterte gamit ang warrant of arrest issued ng isang dayuhang tribuna. Alam nila yan. Dahil may question na nga at wala pang decision dyan, dapat ang presidente ng bansa, dahil hindi po pwedeng yung sinasabi niya, walang instruction, walang ganito. Unang-una, dapat nga may instruction ka eh. The instruction should be stop everything in connection with the enforcement of this warrant of arrest because there is a pending legal issue on the validity of this kind of warrant of arrest. Kung akong presidente yung kagad, huwag nyo nang pakialaman muna yan. Antayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. Diyan nagsimula yan eh. Pero dahil wala kayong ginawa, Mr. President, ganyan na nangyari. Nagkanya-kanya na. Kasi kung sinasabi mong may instruction naman ako na huwag kayong pumunta ron. Pero nagulo pa rin. Ibig sabihin, hindi ka sinunod. Hindi ka sinusunod ng mga tao mo. Kaya, kanina sinabi ko na nga, the long and short of it means failed governance, bigo ang iyong pamamahala. Either hindi mo alam kung anong dapat mong gawin bilang presidente or hindi ka sinusunod ng mga sinasakupan mo. Kaya magulo. Kasi kagabi lang nagkakagulo. Sabi niya, pinatawag ko kinausap ko si... Kasi kung ako presidente, tatawagin ko yung mga heads ng law enforcement agencies, pagagalitan ko sila. At papalitan ko kagad sila dahil hindi nila sinunod yung instruction ko. Di ba? Walang na. Yan ang problema. Kaya magulo tayo.
Yes, attorney. At yun nga rin ang naganap nga putukan doon sa Senado, parang nagiging nag-deny na silang lahat kasi ang sabi nga nila, ano daw, yung nung una daw is yung alleged NBI. Pero sinabi naman din ng NBI sa pamamagitan ng kanilang director na wala naman daw silang i-deploy na tao doon sa Senado. At ganun din yung sinabi ng PNP kasi nandun sila sa labas ng premises, Attorney Sal. Gaya na sinabi ko, hindi mangyayari yan kung in-stop na nila ang pagpapatupad ng isang questionabling warrant of arrest na nakabinbin sa Korte Suprema. Ganon lang kasimple yun eh. There is a pending case on the legality of that kind of warrant of arrest. Therefore, it behooves this president to stop all actions in the enforcement of that questionable warrant of arrest. Ganon lang kasimple yun. Wala, hindi niya ginawa. O, kaya, nagtagulo.